Hi, hello, good morning. Usa ka mainiton nga Friday morning sa kanatong tanan. O as usual, we're going to work today. Sabay ato ang tema karon. Asig nalato na mo, napula na mo sa kuwang paradyo-radyo, drama, balita. Balikta sa kuan, mga good news. Akong giskan ganiha, part of my devotional, ang training sa usa ka bata. Ayon sa Proverbs 22 verse 6, nagaingon dito nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Again, Proverbs 22 verse 6, agapingon ang pulo nga, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kani nga mga pulong, mga igsoon sa balaan nga kasulatan sa Old Testament, nagalangkob kini sa usa ka, it is not a something like it is a command, of course, but it is a kind of a principle, no, nga training up a child from the beginning. It entails a complete obedience until the end, ug ang result niini makahatag og kaayuhan sa usa ka bata when he is old. Okay, dili na siya ingon nga i-train mo tapos automatic na ang resulta sa sa usa ka bata. Ingon dito nga, train up a child in the way he should go, o sa diha nga dako na siya, dili na gyud niya pwede nga buhian. He or she will grow in the righteousness of the Lord. Usa sa mga typical example nini mga igsoon, medyo nakasaway ko karon sa karon nga panahon, kay nakita magud nako sa social media, especially sa Facebook, sa YouTube, nga medyo naay sayop ang pagdala sa mga kabataan karon, especially pasensya na sa mga kapwa nako mga vloggers, no, but sometimes we are using our child kanang reluctantly and kanang dili maayo gyud, no, kung tan-awon nimo. Siguro we are just after for the views, kay na ako'y na-encounter dito nga daghan na to silang viewers or followers. I think they have 1.6 million followers, ug nakita gyud ang ilahang video, but ang klase sa ilahang mga video nga na-reproduce or na-produce is nag-involve og bata, participation sa kabata. Of course, kabalo naman ta nga scripted gyud ang gisunod sa bata. Ang bata nagasunod og script, but the making of the script mo to'y naka-off sa ako, and wala gyud ko kaantos nag-comment ko dito. I don't know if ang kuan adto isa pakilamero ra ko, but ang ako magong prinsipyo, when the truth of the Bible is really compromised, I have to say something about it. Kay dili sad ko gusto nga hayaan na lang siya. Kay nakita ko may mali gyud siya, in accordance to Proverbs 22 verse 6, nga training a child in the early age para madako siya, mamahimo siyang matarong, no, atubangan sa tao, atubangan sa Dios. So the conversation of the video looks like this, something like, pasensya na ha, may mga green siya, green, double meaning. Ingon ang bata nga, ma, is a conversation between a mother and a daughter, no. Ang daughter siguro nasa 3 to 4 years old. Ingon sa anak nga, ma, gigutom na ko. So inahan, pagkaon dito nak. Ningon ang anak nga, usay sudan ma. Ningon ang inahan, natay itlog nak. Tapos ningon ang anak, ay, dili ko mukaon og itlog ma. Tapos yung mama, nga naman, nga dili makamukag itlog. Ningon ang iyang anak nga babae nga, nadunggan manggod na ako kagabi nga niingon ka nga, ay, dili ko mo kaon na lang imong itlog, kay parat na. So what follows is a laughter, kanang recorded laughter, o kung tan-awon gyud nimo makalingaw gyud siya, no, in a sense. Kay biruin mo na nga mga comment dito ingon nga, kung magbuhat mo sa ingon sister o ana, ayaw mo pagsaba kay ang bata makadungog. So somehow na ay lesson, but the deeper lesson nga niabot sa ako is that kana nga kuan is wrong, because although gibuhatan nimo script ang bata, what if magdako na siya, paano malaman na niya ang double meaning ba? Of course kanang meaning ana sa iya, ang itlog nga parat, itlog yun nga parat, but
sa mga matured individual, it has a double meaning, no? Kanang magkuan mo, mag sex mo, then there's something like kana kabalo na mo ana mga matured individual usa na ginabuhat ug ngano naparat ang itlog. So how can these parents manage when the child grow up nga i-explain nila nga I am using you when you were a child and you use this script. O paano kung balikan sila sa bata nga gigamit man day ko nimo nga ano himuon nga inaana gud nga kapital just to provide a comedy act or a laughter to people. In fact, in my early age, I should have kuan kanang a consent sa ako ba nga ako nang buhaton. Karon medyo maulaw ako kung ako ang bata na, maulaw ko when I grow old nga makita na ko nga video nga ang akong inakana nagabuhat sa ingon. So it is a compromise, no mga igsoon, na I hope nga you will not take it against me, but nadyo siya mali sa proseso. Isa pa, kaduha ko naglantaw ako yung gi-review ang ilahang mga videos, and it is very consistent nga na siya tawag og kanang an abuse to the child, the abuse of the upbringing. Ingon nga nak kanang mga unta og kanang ice cream mama gyapon og katong iyang anak. So ningon ang bata nga kanang kuan kanang mangaon sila og ice cream pero dili na mukaon ang bata og ice cream kay ngano man gapuli-puli da kuno og nadunggan da kuno ni ang iyang ginikanan nga sa gabi nga ingon-ingon nga kanang dili na ko mukaon na ng ice cream kay gitilap-tilapan naman na ninyo. Ingon man to ingon da kuno ang mother nga pag humani mo og tilap ikaw na pud ang mutilap ani. Kuan siya kanang laughter after the video, lami kayo nga kuan ba kanang nindot ang pagka-edit. Ang problema lang is the content. So na ako'y issue ana kay sa hunahuna sa bata ice cream of tilap although is legit, but kung modako siya o makita na niya nga video nga ang tilap di ay nga gimin sa kagabion between a mother and a father is a different meaning. So karon siya og issue, is a moral issue, there's a consent issue. Daghan siya daghan siyang mabuo, and then wata kabalo unsay maabot sa bata ba, unsay iyang hunahuna and the upbringing also. So mobalik ta sa Proverbs, wala masayop ang balaan nga kasulatan sa iyang pagpanudlo nga according to sa Proverbs nga atong i-train ang ato ang mga kabataan samtang sila linghod pa, tungod kay in that training when they become older dili jud na nila buhian, no? So ang pasukaranan sa ato ang mga kabataan ug unsa sila maging nakadepende gyud na sa ato ang pag-train ug pag-ano sa ilaha, pagmatuto sa ilaha samtang gamay pa sila. So this is a reminder of us nga dili nato ipagwalang bahala ang mga kabataan, although they're very cute, makalingaw sila, but let them be, no? Ayaw nato sila gamiton sa okay na pwede man ta mag-video in some other ways, pero kana mga matured videos dili nato i-involve ang mga kabataan. Badako jud na siyang mali mga igsoon. Ako lang daan nag-istorya, dako na siyang mali. Dili ni sa pakialam, but pakialaman gyud na nato. Actually makialam gyud ta kay if we are truly Christians, if we are truly the believer of God and its righteousness, this is a compromise of the truth, no? Dili nato siya ko anon it doesn't justify the means, no? Nga paano ta mo kita, okay, 1 million views, 2 million views, dako ka na siya nga kuan kwarta mga igsoon, but at the compromise of our child's growing, at the compromise of our child's upbringing, bahala na lang og wala tay kita kayo mga igsoon, no? So mao to, it is my prayer nga that family, especially mother to og daughter, lisod kaayo nga i-compromise na to atong kaugmaon sa kuan. There are many others, Jensan, daghan mga kuan ana, mga vloggers nga they are involving their child, no? Okay lang man na mga matured
Butangan lang nato parental guidance, but we will never involve our child, no, especially nang magpamalikas, suguon ang mga it's a script, but it needs a proper understanding of a child ngano nga buhaton nato na siya. Okay? So ako nagaampo mga igsoon nga taga-antag lamdag sa itong nga kaisipan, especially this morning. Naghapit na sad ang Domingo, manimba na sad ta. So ang uban ana mingon nga musimba ta kay manghugas atong sala. It depends on your understanding o ano pagsimba mga igsoon, but the point is ang atong pagsimba dili lang sa kada Domingo. We should adore, praise, and glorify our God every day in our lives. Mao jud na mga igsoon. Dili lang ta kanang opportunistic Christian nga mura batag switch pagka Sunday mag-on ta. So pagka lagawa sa simbahan i-off na sad nato kay mo lihok na sad ta sa lain nga binuhatan. Okay, so let us be corrected in what we are thinking about Christianity. Kay sa tinuod lang ang pagiging Christian, bugat kayo siya mga igsoon. Okay, bugat kayo siya, and we hope and pray nga the Christ likeness will be in us, no. The Christ righteousness, dili ato ang righteousness ang atong ginahuptan mga igsoon, but through our Lord Jesus Christ, no. Our belief, our faith in God mao'y makahimo kanato nga mga matarong nga mga tawo. Okay? Dili kita kay kung kita lay pasumdan mga igsoon, we are very weak. Okay? We will fail, and we will surely fail if we rely on our strength. Kana ako ang pagiging bong, mag-fail ko, but I adhere to the righteousness of our Lord Jesus Christ. Okay? Every day is a struggle between my carnal state and my spiritual state, but through my faith in our Lord Jesus Christ, kaya ra siya mga igsoon. Okay? So i-surrender na to atong weakness sa ato ang Ginoong Dios mga igsoon. We will not rely on ourselves, but prayer, constant communication to our God will make us succeed in these challenges in our lives. So I pray that the Lord will bless us and keep us, and His face will shine upon us in every day in our lives, and that peace will be upon us. In Jesus' name, Amen. Salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Bye.